Magandang araw mga anak. Maaari po bang tumayo ang lahat para sa pambungad na panalangin? In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw at panibagong aral na aming matututunan ngayong araw. Salamat po sa panibagong buhay. Alin lamang po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So, bago magsiupo ang lahat, maaari po bang tignan ang ilalim ng inyong mga upuan kung may dumi po at itapon po natin sa tamang basurahan ang mga kalat. At pwede na po kayong maupo. Tatawagin ko po ang sekretarya ng classroom na ito para malaman po ni teacher kung meron po bang lumiban ngayong araw na ito. Okay, salamat po, mahusay. Walang umabsent ngayong araw na ito. So, handa na ba kayong makinig kay teacher? Bago ang lahat, nakikita niyo po ba kung ano po yung nasa larawan? Ito pong nasa larawan nito ay pinag-aralan natin noong nakaraang araw. At alam ko na lahat tayo ay may alam na dito dahil napag-aralan na natin ito. So, maaari ko po bang malaman kung ano po ba yung nasa larawan na nagsisimula sa letrang R? Salamat po sa iyong pagsagot. Sagot, relihiyon. So, sumunod na larawan po na nagsisimula sa letter P. Tama po. Salamat po sa inyong pagsagot. Pamahalaan. Ang sumunod naman po na larawan ay nagsisimula sa letter K. Opo, mahusay. Salamat po. Kabuhayan. So, bigyan naman natin ng bawat isa ng good job club. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Good job, good job. Okay, salamat po. Bago tayo magsimula, gusto mo nang marinig ni teacher kung handa na ba ang lahat na makinig sa panibagong talakayan? So, ang panibago nating talakayan ay kontribusyon ng sinaunang kabihasnang Asyano, pagbuo ng lipunan at pagkakakilanlang Pilipino. So, layunin ni teacher na bago matapos ang kanyang discussion ay ang kanyang mga estudyante ay natatalakay na ang mga sinaunang kabihas ng Asyano at mga naging impluwensya nito sa kabuuan ng lipunan at pagkakakilanlang Pilipino. Ang sumunod naman ay ang naipapakita ang pagpapahalaga mga kontribusyon ng sinaunang kabihas ng Asyano sa kasalukuyang kultura ng mga Pilipino. At ang huli ay nakabubuo ng sariling pananaw sa kahalagahan ng sinaunang kabihas ng bilang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. So, lahat po ng ito ay tatalakayin natin ngayong araw. At sana ay meron tayong maiuwing aral sa ating pagliban. So, may inihanda si teacher na mga larawan. At gusto po ni teacher na lahat tayo ay sasagot. So, ano nga po ba ang unang larawan na inyong nakikita? Maaari ko po bang marinig? Opo, tama po. Isa po siyang ginto. Uri po siya ng ginto. Napapansin niyo po ba yung mga nasa larawan? Ito po ay tatalakayin mamaya ni teacher kung bakit nga ba nababanggit ni teacher yan. So, ang sumunod naman po ay isang porcelain bracelet. Opo, tama po. Pero ang tawag po sa kanya noong unang panahon ay kangagan. So, sumunod naman po ay ang letra po siya. Opo. Pero po ang tawag po sa kanya ay ang baybayin. At ang sumunod ay
Opo, isa po siyang kubo, tahanan po. Opo, tama rin po kayo. Pero ang tawag po sa kanya noong araw ay torogan. So, ah, dumako na tayo sa ating talakayan. Maaari ko po bang marinig kung handa na ang lahat? Salamat po. At marami po tayong matututunan. So, simulan natin sa kanilang mga pananamit at palamuti. So, dito malalaman na natin kung paano ba manamit ang mga ninuno natin noong araw. So, kilala ang baro sa kasuotan ng mga babaeng pang-itaas. At ang saya naman po ay isa po siyang uri ng palda na mahaba. At meron pa po silang ipinapatong na patadyong. So, meron po mamaya si teacher ipapakita ng mga larawan para po may idea naman kayo kung ano po ba yung mga binabanggit ni teacher. At ang sumunod ay pumaras. So, ang pumaras po ay isang uri po siya ng rosas, isang uri po siya ng ginto na hugis rosas. At ang gambanes naman po, isa po siyang uri ng porcelas. Opo, yung kanina po na ipinakita ni teacher, isinusuot po siya sa braso at sa binte. So, ang sumunod naman po ay ang pagsuot nila ng hikaw. Pero hindi lamang isang sinusuot nila, kundi 4. Maging ang lalaki at babae nagsusuot ng hikaw. At mahilig din po sila na maglagay ng ginto sa kanilang mga ngipin. At ang huli ay pindatos. Ang pindatos po ay isa po siyang uri ng mga tattoo sa balat. So, ito po ay nagpapatunay ng kanilang katapangan o ang kanilang mga pinaglaban. So, the more na marami kang tattoo, is marami kang napaglaban. So, ibig sabihin, pag marami kang naipaglaban, so, ibig sabihin, sobrang tapang mo, di ba? O, ayan po. Ito po ang mga halimbawa. Ito po ay ang baro. Ito naman po ang saya. At ito naman po ay ang patadyong. Ito po ay ang pumaras. Isa po siyang ginto na hugis rosas. At ito po ang binabanggit ni teacher na pindatos. Ayan po, ang dami pong tattoo, di ba? So, sumunod naman po ay ang kanilang mga paniniwala at relihiyon. So, lahat po tayo dito sa ating classroom ay may kanya-kanyang relihiyon. So, opo, tama po. Meron po ditong Kristiyano. Siya po, iglesia. O, ikaw naman po, opo, Muslim. So, marami. Meron po pong mga Saksi ni Jehovah. Okay po. So, marami po pong iba't ibang mga relihiyon. At sa bawat relihiyon, meron tayong kanya-kanyang mga paniniwala. May naniniwala sa rebulto, may naniniwala sa Bible. Diba? Ito pong mga halimbawa ng mga relihiyon. Kristiyano, Katoliko, Muslim, Buddhism, Taoism, Hinduism, at iba pa. Ayan. Dumako naman po tayo sa kanina. Napakita po ni teacher to, di ba? Isa po siyang uri ng mga sulat nung araw. So, edukasyon at sistema ng pagsusulat. So, alam naman natin kung ano ba ang edukasyon. Ang edukasyon ay ang ginagawa natin ngayon upang mahubog natin ang ating mga kaalaman. So, paano nga ba ang sistema ng kanilang kanilang pagsusulat nung araw? So, dahil hindi pa uso ang mga lapis at ballpen o kaya naman na yung papel, paano sila nagsusulat? So, ihahalimbawa na lamang ni teacher ang isang outdoor learning. So, ano nga bang outdoor learning, ma'am? Masyado naman yatang malalim yon. Field trip. Opo, isa po siyang field trip. So, ano nga bang ginagawa natin sa field trip? Opo, pumupunta po tayo sa mga museum. Paano naman po kung isasuggest ni teacher na magpunta tayo sa isang kuweba or cave?
So, di ba sa kadalasan sa kuweba may makikita tayo ng mga iba't ibang structure ng mga bato. So, hindi natin napapansin na sa pinakapader ng kuweba may mga nakaukit na mga letra. At ito ay ang mga baybayin. So, siguro ng mga panahon nila, ayun yung tradisyon, ayun yung way nila kung paano sila mag-aral. Ayun din yung way nila ng kanilang mga pagsusulat. So, dumako naman tayo sa sining at panitikan. So, ang sining ay nagbibigay ng idea, ng damdamin, ng manunulat. So, dito papaloob ang mga iba't ibang uri ng sining. So, ano-ano nga ba ito? Musika, sayaw, panitikan, at pagtatanghal. O yung pagpinta, di ba? Isang uri din po yun ng sining. Ano nga ba ang pagpipinta? Drawing. Opo, tama po. At dumako naman tayo sa panitikan. So, ang panitikan ay kilala siya tuwing buwan ng wika. Ano nga po ba ang buwan ng wika? Ano po yun? Buwan? Tama po, tuwing August. So, ano nga po bang naririnig natin tuwing buwan ng wika? Opo, mga tula, maikling kwento, dula, sanaysay, at yung mga alamat. At marami pa pong iba. So, tumako naman po tayo sa panahanan. So, alam naman po ni teacher na lahat tayo ay may panahanan. So, binubuo po ang panahanan ng pamilya na ninirahan o ito po ay nagbibigay ng proteksyon para sa atin sa init, sa lamig. Dito po tayo natutulog. So, ayun, alam naman po natin kung ano po ba yung panahayan. So, ang panahayan po ay isang uri ng bahay. Opo, tahanan po. So, sumunod naman po ay okay, tapos na pala si teacher. Bago ang lahat, maaari po bang kumuha ang lahat ng 1/4 sheet of paper para sa ating quiz? Babasahin ni teacher ang quiz at sasagutan. Okay po, tapos na po ba ang lahat? Okay, salamat po. Bago tayo magtapos sa ating pinag-aralan, ay maaari po na ilabas ang ating mga kwaderno para po isulat ang ating takdang aralin. Okay, gumuhit po or mag-print po tayo ng mga larawan ng iba't ibang uri sa inyo po, sa idea nyo po, ng iba't ibang uri ng natutunan nyo ngayong araw na ito. Ayun lamang po at salamat. So, magsitayo muna po ang lahat para sa closing prayer. So, the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Panginoon, salamat po sa panibagong araw namin natutunan. Gabayan niyo po ang mga batang ito sa kanilang pag-uwi. Ayun lamang pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Salamat po.